Kaya hindi kita makalimutan eh. Napakasinungaling mo. Anong proof mo? Yes. Na nagbayad ka sa PAGCOR? Nagbayad ka ba sa PAGCOR? Your Honors, hindi naman ho all the time ako na kapag ho hindi... Pinagkatiwalaan nga sa yung pera eh. Pag, yung nga ho sinasabi nila, Kasi meron ho Leong. silang, pag meron ho silang hindi lang sila makapunta, but they were the ones who's paying, Your Honors. Pag hindi lang ho sila makapunta ng Manila and they need somebody to help them pay, then we assist them. But we do not handle it, Your Pero ang Honors. sabi nga ni Cassandra Leong, binigay daw sa yung pera, pero hindi mo nga binayad. Yun ang sinabi ni Chairman Altenco. Which SP Pro Temp, excuse me, Mr. Cunanan, if I may interject. Could we ask Chair Tenco, ano exactly yung sinabi ni Cassie Leong at ni Attorney Roque sa inyo tungkol kay Mr. Cunanan? Nung ulitin ko lang po, nung himingi po ng appointment noon si former Secretary Roque, dumating po sila sa aking tanggapan. Ang kasama po ni Secretary Roque ay si a certain Cassandra Leong. At yun po ang dinudulog niyang matulungan sapagkat ang problema po ni Binibining Cassandra Leong is yung authorized representative nila supposed to be na nakamarka naman doon na si Ginoong Cunanan ay hindi daw po binabayad yung pinagkakatiwala nilang pera kay Mr. Cunanan sa PAGCOR. So yan po yung averment nga ni Miss Cassie Leong. Opo, at Pero nandun po kaharap sinasabi din yun ni Attorney Roque na yun yung agenda nung meeting pagpunta sa inyo. Tinutulungan po si... So pareho po yung sinasabi ni Miss Cassie Leong at ni Attorney Roque na ang problemang dinudulog sa PAGCOR ay si Mr. Cunanan ay hindi ibinayad sa PAGCOR yung kinolektang buwis ng Lucky South 99. Kulang po $500,000 US. Yeah. Dollars po, $500,000 US po. Ang totoo po, sabi pa ni Cassandra Leong sa amin noon, ni Attorney Fernandez, habang nag-uusap kami, meron na pong nagbabayad sa isang land bank branch sa account ng PAGCOR na partial payment. Kaya po pag-alis po ni former Secretary Roque at ni Ms. Cassandra Leong, inatasan ko po si Attorney Fernandez, paki-verify mo nga kung totoo yung sinasabi nilang may nagbabayad. And bumalik po sa akin si Attorney Fernandez, totoo pong may partial payment na ibinayad sa Land Bank, account po ng PAGCOR, nagkakahalaga po ng $203,000 US. Sino po ang nagbayad ng ganung partial payment? Alam niyo po, pwede naman kayo mag-walk-in lang sa Land Bank, basta ibigay niyo lang yung account number ng PAGCOR, hindi na po natin makikilala kung sino nakapagbayad. So may nag-partial payment po dahil hindi $203,000. Ang totoo po, yung balanse, hiniling po ni Binibining Cassandra Ong na kung maaari pay overtime. So, nabayaran naman po yung balanse na halos 300,000 po or a little less than $300,000 US. Overtime po nabayaran yun. Okay po, pero kaya po walang naging utang si Lucky South sa amin dahil requirement po yun. Himihingi po sila ng pagkakataon din na ma-issuehan muli ng bagong lisensya dahil mag-i-expire na po 2020 po nung na-issue nung nakarang administrasyon So mag-i-expire na po. Kaya sabi namin, hindi maproproseso yan kung meron kayong pagkakautang sa PAGCOR. Basta po ang malinaw, nung araw na pumunta si Cassie Leong, accompanied by Attorney Roque sa opisina nyo, ang nirereklamo nilang dalawa, nilang pareho na problema ay may perang dapat ibinabayad si Mr. Cunanan para sa Lucky South 99 na hindi niya ibinayad sa PAGCOR. Pareho silang dalawa ang yun ang sinasabi sa inyo. Maliwanag po yun. At Alright, ang totoo, tinanong po. ko po, sino po ba si Mr. Cunanan? Dahil hindi ko naman po siya kakilala. Ang sagot po ni Binibining Cassandra Leong, siya po ang authorized representative ng Lucky South 99. Nung binerify ko naman po, siya nga yung si Mr. Dennis Cunanan ang talagang nakalistang authorized representative ng Lucky South 99. Salamat, Chair Tenco. SP Pro Tem. Thank you.
Madam Chair. So wala ka nang hinahawakan na pogo ngayon? Wala na po, Your Honors. Ano, umalis ka lang o tinanggal ka ng mga kliyente mo? I left, Your Honors. Why did you leave? Yun nga po, meron na pong bagong guidelines yung PAGCOR which requires the authorized representative to be as liable as the key officers. And we're not any part of their operations. We don't know what they're doing after. So it's not anymore tenable, Your Honors, to be part of such work. Alright, going back to sa testimony ni Chairman Al, according to Cassie Leong, binigay sa iyo yung pera. So you deny it na binigay sa iyo yung pera at hindi mo binayad? Yes, Your Honors. Yung lahat ng naging accountability namin, Your Honors, were properly documented. And Kasi sabi ni it was submitted to them. Cassandra Ong, binigay daw sa iyo yung pera, pero tinakbo mo raw yung Wala. pera, hindi mo raw binayad. It's not true, Your Honors. Ha? It's not true, Your Honors. Everything that were entrusted to us were properly documented, Your Honors. How did you know Cassandra Leong? How did you get to know her? Your Honors, when they were talking to us, Ms. Han Gao introduced her to me as one of the authorized representatives supposed to be. Siya, si Han Gao, yung Charlotte, at saka a certain Shang Ji, yung kanilang chairman. Nung hindi makarating yung Shang Ji, yung chairman nila dahil nasa Singapore, at that time masabi nila, ako ang pinalito nila as authorized representative. How did you know her? Sino Char- nagpakilala sa'yo? Yung Charlotte Sia po, sir. Sino si Charlotte Sia? Yung Yung- dalawang may-ari yung Porac? Yeah, hindi sir, sa Porac po, tama. Sa Porac po siya na interpreter na apparently when I saw her sign the documents, she was the designated president at that time when she was signing documents for Lucky South for their service provider contract. Hindi kasi nagtataka ako, bakit bigla ka pumasok dito sa Pogo industry? Bakit naging masyadong attractive ka dito sa mga Pogo industry? We were not really attracted, sir. What happened is we were looking for an office in Angeles at that time because we have a client who wanted us to help them with their cityhood campaign in Central Luzon. So maganda pong area, taga Pampanga rin po ako, maganda yung area ng Angeles for our operations. And then, itong mga to, inintroduce sa amin na investor nga po dun sa area kung saan kami tumitingin ng office, sa Porac. At sabi, they're looking for somebody who can help them work on things. So, dun ho nag-umpisa yun, sir. Okay, during the duration ng ikaw ang consultant nito mga Pogo na ito, was there a time na nakapag-negotiate ka, nakapag-bargain ka sa PAGCOR, halimbawa? No, sir. I didn't even have any chance to go to... Kasi kailangan ng lisensya ng PAGCOR. Am I correct? Yes, sir. Wala ka bang kinakausap na tiga PAGCOR? OGLD lang Para po yung kausap. expedite yung lisensya ng Wala ko mga kaming Pogo? ganun, Your Honors. Kasi, ang kausap lang ho namin nun, security guard. Pag may kailangan kaming hingin na documents na nakukuha namin sa baba, sa Security ground floor. guard? Yes, Your Honors. Doon nila iniiwan. Kuwari, OGLD lang po yung kausap namin. Bakit security guard? Hindi, iniiwan ho nila sa security guard, Your Honors. Kasi may pandemic noon, bawal pumanik sa mga offices ng PAGCOR. So, doon sa security guard sa baba, doon namin nire-receive lahat ng documents. Doon din namin po pinapareceive yung mga documents. Alright. Aware ka ba sa mga kasong final against you ng CIDG, ng PAOK? Yes, Your Honors. What is the status of the cases? We're waiting. We just received the complaint, Your Honors, and we're working on our affidavit on it. Why do you think that they filed the cases against you? There was actually, Your Honors, there's no allegation there. It was just mentioned that I was an authorized representative. When Alright. he applied Are Mr. for- Chair, wala bang pending na kaso against Mr. Cunan? Kasi alam ko meron din dating ban, hindi siya makaalis ng bansa. So, resolved na ba yun? They are still ongoing, Madam Senator. So, are you helping in a capacity as a lawyer, as a liaison to all of these companies? Are you a lawyer, sir? No, Your Honors. So ba't opisina mong nilapitan para Hindi ho nilapitan, Your Honors. Nagkatagpo kami ho dun sa lugar kung saan kami naghahanap ng office. Tapos nandun din sila, dun sila nag-invest. Dun So, sa is your company a realty company? Is it a consulting company? consulting company, Your Honors. I'm sorry, what? Consulting po. Consulting. Consulting company. Oh. Kasi Yun ho it talaga seems din like you tend to attract certain
mindset and group of individuals. Anyway, thank you. Thank you, Madam Senator Grace. Mr. Cunanan, are you the same Dennis Cunanan who was a former TLRC Director General? Yes, Your Honor. You have been sentenced by the Sandigan Bayan for graft to 10 to 18 years for malversation. We have, Your Honors, which is still pending in the Supreme Court right now, but we have more acquittals that came out, Your Honors. out of Excuse that. me? We have more acquittals, Your Honors. You There were three acquitted? Di ba you were Yes, convicted? Sir. Meron pong conviction at may acquittal. Oh. May 9 acquittals po, Your Honors. Because, you know, I cannot forget you. Alam mo bakit? During the time, or when I was my second term as senator, when I was already embattled, I attended a Blue Ribbon committee hearing, and you were present there. I remember very vividly. And you told that committee that I'm sorry, this is off topic already. Inaano ko lang yung credibility ditong taong ito. All right, SP Pro Tem. At sinabi mo, tinawagan kita. And nung tinatawagan kita, sinabi mo raw, I am endorsing an NGO para dun mo ilagay yung pondo ko. I have never called you and I do not know you from Adam. At ang sinabi mo ron sa committee noon, na na-recognize mo lang yung boses ko. Napakasinungaling mo. Naalala mo yun? Naalala mo yung sinabi mo? Na na-recognize mo lang yung boses ko? Hindi naman kita kilala, hindi naman kita tinawagan? Naalala mo? Yes, Your Honor. Tinawagan ba kita? If I can recall at that You time, just Your saved Honors- your skin. No, Your Honors. If I can recall at that time, it was Ben Hurluy who called, not me. It was? It was Ben Hurluy, Your Honors, not me. You said before that committee that it was my voice. You assumed that it was my voice. Kaya hindi kita makalimutan eh. Napakasinungaling mo. I'm sorry for bringing this up, Madam Chair. Tinetest ko lang yung credibility nitong taong ito eh. It's all right, SP Pro Tem. Salamat po.